Sino ba naman ang hindi kikinang ang mga mata kapag nakakita ng ginto, di ba? Lalo na bukod sa ito ay napakadami at nagagandahan. Bukod kasi sa magagandang isuot ang mga gold, pwede mo nang gawing pera ang ginto kapag ikaw ay nagipit dahil maganda nga itong investment. Ngunit ang pamilya Amerol ay hindi inakala na ginto pala ang magiging mitya ng kanilang buhay at ng 3 nilang kaanak. Sa ating kwento ngayon, pag-usapan natin ang viral na storya na magkakamag-anak na Amerol na bibili sana ng mga ginto pero pare-pareho silang hindi na nakauwi pang buhay. Ang pamilya Amerol na pao mga Maranao ay nakatira sa Muslim Compound Centro 10, Tuguegarao City sa probinsya ng Cagayan. Kabilang nga sa pamilya Amerol ay si Salik Amerol, 41 years old, isang cellphone technician at basketball player. Kabilang din sa pamilya sina Mutalib Amerol, 40 years old, na mas kilala bilang George, at si Janisa Makud Amerol, 38 years old. Sina George at Janisa ay mag-asawa habang kapatid naman ni George si Salik. Ang pamilya Amerol nga ay may negosyo ng cellphone repair at nagba-buy and sell din ng mga ginto. Negosyo din nila ang magkumpuni ng mga cellphone. Bukod doon, sila din ay nagba-buy and sell ng cellphone. Noon pa man, ang magkapatid na George at Salik ay kilala na bilang matyaga at magaling na mga negosyante. Kalaunan, nakapagpatayo nga sila ng mga pwesto para sa kanilang cellphone repair at tindahan din ng gold. Tulong-tulong nga ang buong pamilya Amerol sa kanilang negosyo. Nakita naman ng asawa ni George na si Janisa ang potensyal na pagnenegosyo ng ginto, kaya naman nagsuggest ang ginang na gumawa ng online page na magsisilbing online shop para sa kanilang buy and sell ng ginto. Pumayag naman sina George at Salik na palawagin pa ang kanilang negosyo ng ginto. Ang ginang ang tumututok sa online shop at maganda nga ang takbo ng kanilang negosyo. Maganda naman ang pasok ng taon 2026 sa pamilya Amerol dahil may madadagdagan na miyembro ng kanilang pamilya sapagkat nagdadalang tao si Janisa. Sobrang saya nga ni George dahil magkakaroon na naman sila ng anak ng kanyang misis. Mas lalo pang naging masaya ang mag-asawa matapos mag-close ang deal nang bibilhin nilang mga ginto dahil malaki ang kanilang tutubuin. Sapagkat ng March 10, 2026, may nag-chat sa Facebook page na George at Janisa. Ang may-ari ng Facebook account ay nagpakilalang residente ng Kamalanugan account at nagpakilala ding seller ng mga ginto. Inalok ng taong nag-chat sina George at Janisa kung interesado ba ang mag-asawa na bilhin ang ginto na kanyang paninda. At para naman ma-legit check ni na George at Janisa kung totoo ba ang mga ginto, nag-livestream nga ang nagpakilalang seller para ipakita ang mga ginto. Hindi naman na nasabi pa sa mga bilita kung ang mga ibinebentang ginto ba ay gintong alahas o mga gold bar. Kalaunan, nagkaroon nga ng pag-uusap sina George at Janisa sa grupo ng nagpakilalang seller hanggang sa nagkasundo na sila sa presyo. At base nga sa pag-uusap ng dalawang grupo, bibilhin ni na George at Janisa ang binibentang ginto ng seller sa halagang 1.2 million pesos. Matapos magkasundo sa presyo, sunod namang nag-usap ang dalawang grupo kung kailan at saan sila magkikita para sa gagawin nilang transaksyon. Nang maayos na nga ang lahat, kinausap na mag-asawa ang kapatid ni George na si Salik para samahan sila sa malaking transaksyon ng gintong ito. Bukod kay Salik, niyaya din ni George ang dalawa pa nilang kapatid na lalaki na sumama sa kanila. Pumayag naman ang 3 magkakapatid na samahan ang mag-asawa para sa bibilhin nilang mga ginto. Bago nga umalis, 2 beses binilang ni Janisa ang pera na ipangbabay nila sa seller para nga masigurado na hindi sila mapapahiya sa buyer. At March 12, 2026, bandang alas 8 ng umaga, sina George, Janisa, Salik at ang 2 pangkapatid ni George ay umalis sakay ng isang kulay berdeng Toyota Vios. Mula nga Tuguegarao City, sila ay bumiyahe papunta sa Kamalanugan kung saan dito nga sinabi ng seller na magaganap ang kanilang transaksyon. Si Salik nga ang nagsilbing driver ng pamilya at nasa passenger seat naman sa harap ang buntis na si Janisa. Sa likod ng kotse, magkakatabi naman sina George at ang 2 niyang kapatid na mga lalaki. Makalipas nga ang 2 oras, nagkita na ang 2 grupo.
Ang mga seller ay nagpakilalang sina Frederick Pascua Osana, 31 years old, o mas kilala bilang Fred, at si Rodel Sabal, 48 years old, habang kasama din nila ang isang lalaki na hindi na napangalanan pa. Subalit imbis na maging smooth ang transaksyon ng dalawang grupo, sinabi nga ni na Fred na mayroong emergency nangyari. Ang tatay daw kasi nilang tatlo ay nasa ospital at sa katunayan kagagaling lamang daw nila sa ospital kaya hindi nila dala ang mga ginto. Sinabi pa ng tatlong mga lalaki na naiwan nila ang mga ginto na bibilhin ni na George at Janisa sa kanilang bahay na nasa kabilang barangay lamang. At para nga hindi masayang ang kanilang pagbiyahe, pumayag naman sina George at Janisa na puntahan na lamang ang bahay ng mga buyer para matapos na ang kanilang transaksyon. Ngunit mayroon na namang isang problema. Ang mga transaksyon kasi na mag-asawa ay walang dalang kotse. Kaya naman dito na nagmagandang loob sina George at Janisa na isabay na lamang ang tatlong lalaki sa kanilang sasakyan. Subalit dahil maliit lamang ang Toyota Vios, hindi sila magkakasyang lahat. Dito na nagdesisyon ang dalawang kapatid ni na George at Salik na magpaiwan na lamang. Katabi nga ni George sa likod ang tatlong lalaki na kanilang katransaksyon habang nasa unahan pa din si Janisa at si Salik pa din ang driver ng sasakyan. At syempre, dala-dala ni Janisa ang 1.2 million pesos na ipangbabayad nila sa mga gintong bibilhin. Sa biyahe, itinuro nga ni Fred kay Salik ang daan papunta sa Lalo, Cagayan na 8 kilometro din ang layo mula sa Kamalunigan. Pero imbis na ginto, bala ang sumalubong kina George, Salik at Janisa dahil habang nasa biyahe, bigla na lamang silang pinagbabaril ng tatlong gold seller. Samantala, matyaga namang nag-antay ang dalawa pang kapatid ni na George at Salik sa pagbabalik ng kanilang mga kapatid. Ngunit laking pagtataka ng magkakapatid na hindi na sila binalikan pa ni na George, Salik at Janisa. Ilang beses nilang tinawagan ang tatlo ngunit ni isa sa mga ito ay hindi na sumasagot. Dito na nga kinutuba ng masama ang magkakapatid at kinontak na ang iba pa nilang kamag-anak tungkol sa hindi pagbalik ni na George, Salik at Janisa. Samantala, bandang 1:00 nga ng hapon, natanggap naman ng Lalo Police Station ang isang tawag. Ay nga sa tumawag, may nakita siyang 3 labi ng tao na tinapon na lamang basta ng 3 mga kalalakihan sa liblib na lugar ng Barangay Santa Teresa. Agad namang rumesponde ang mga pulis sa nasabing lugar. At sa nasabing kalye, natagpuan ng mga pulis ang labi ng isang lalaki at ng isang babae na nasa gitna ng kalsada. Sa hindi kalayuan, natagpuan din ng mga pulis ang isang labi ng lalaki sa irrigation canal. Sa inisyal na investigasyon, tama ng bala ang tumapos sa buhay ng 3 mga biktima. Walang pagkakilanlan ang mga biktima kaya ginamit na lamang ng mga pulis ang social media para manawagan sa pamilya o kung sino man ang nakakilala sa mga biktima. At dahil nga sa kalunos-lunos na sinapit ng 2 lalaki at isang babae, agad na nag-viral sa social media ang nangyaring krimen. Kalaunan, nakarating nga sa pamilya Amerol ang tungkol sa 3 labing natagpuan. Halos pagsukluban ng langit at lupa ang buong pamilya nang mapansin na ang 3 labi ay may hawig kina George, Salik at Janisa. Agad nga silang nakipag-coordinate sa mga pulis para personal na makita ang mga nasabing labi. Matapos iyon, kinumpirma nga ng pamilya Amerol na ang mga kaawa-awang biktima ay ang kanilang mga kaanak na sina George, Salik at Janisa. Nagluluksa ngayon ang buong Muslim community sa tinitirhan ng 3 biktima. Bumuhos nga ang pakikiramay sa social media at halos mahimatay naman ang mga miyembro ng pamilya Amerol nang naibalik na sa tugigaraw ang 3 mga biktima. At March 13, 2026, sina George, Salik at Janisa ay agad na inilibing bago mag-umaga alinsunod sa tradisyong Islam. Ayon nga sa turo ng Islam, itinuturing na paraan ng pagpapakita ng respeto ang hindi pagpapatagal sa labi sa ibabaw ng lupa. Naniniwala din sila na kapag inilim kaagad ang labi, mas mabilis siyang makakarating sa kanyang gantimpala sa kabilang buhay. Nang araw ding ito, naglunsad nga ng hot pursuit operation ang Cagayan Provincial Police Office para mahanap ang mga sospek sa pagpatay. 2 saksi nga ang nakausap ng mga pulis. Ayon sa 2 construction worker, nagpapahinga sila noon sa kanilang barracks
nang namataan ang paghinto ng green na viyos. May 2 lalaki daw na bumaba sa kotse dala ang labi ng isang lalaki na itinapon nila sa kanal. Matapos iyon, isang lalaki at isang babae naman ang iniwan ng 2 lalaki sa kalsada. Samantala ng araw din na iyon, na-recover naman ng mga pulis ang kotseng sinasakyan ni na George, Salik at Janisa sa ibang parte ng Kamalanugan. Ayon nga sa mga pulis, malaki ang posibilidad na matapos ang krimen, bumalik ang mga sospek para hanapin ang 2 pang kapatid ni na George para tapusin din ang buhay ng 2. Pero mabuti na lamang at wala na doon ang 2 kapatid ng mga biktima. Na-recover naman ng mga pulis sa loob ng kotse ang ilang basyo ng bala. Dito na nga napagtanto ng mga pulis na nasa loob ng sasakyan nangyari ang pamamaril. Pero sa kasamang palad, bukod sa binaril na at pinatay ang mga biktima, nawawala ang dalang bag ni Janisa na naglalaman ng 1.2 million pesos at mga cellphone. Teorya nga ng mga pulis, pagnanakaw ang naging motibo sa nangyaring krimen. At sa tulungan ng 2 kapatid ni na George at Salik, nakilala ang mga sospek. Walang iba kundi ang 3 lalaking nagpakilalang seller ng gold na nagchat nga sa biktimang si Janisa. Makalipas ang isang araw, naaresto na ang pumaslang sa mga gold trader na sina George, Salik at Janisa. Ang 2 lalaki na sina Fred at Rod ay inaresto sa Cagayan. Na-recover nga mula sa 2 sospek ang mga baril at pampasabog. Ayon sa mga pulis, wala na kina Fred at Rod ang 1.2 million pesos na pera ng mga biktima na kanilang ninakaw na pangbibili sana nila ng mga ginto. Sinabi din ng mga pulis na sina Fred at Rod ay miyembro ng Cabeza Gang at kasapi nga ng Gold Fake Bar Syndicate na nambibiktima sa Cagayan at iba pang kalapit na lalawigan. Samantala, ang 3 sospek naman ay hindi kasama ni na Fred at Rod. Pinaniniwalaan naman na nasa 3 sospek ang pera na kasalukuyang pang pinaghahanap ng mga otoridad sa bulubunduking bahagi ng Cagayan. Ang suspect na si Fred ay nagpositibo nga sa gunpowder residue o paraffin test na nagpapatunay na siya ang nagpaputok ng mga baril sa biktima. At ang mga suspect nga na sina Fred at Rod ay kinasuhan ng robbery with homicide at illegal possession of firearms. At habang ginagawa nga ang vlog na ito, nagpapatuloy pa din ang investigasyon ng kaso. Malaki ang posibilidad na madagdagan pa ang impormasyon tungkol sa brutal na sinapit ng mga gold trader na sina George, Salik at Janessa Amerol, na walang ibang hangad kundi kumitan ng marangal para sa kanilang pamilya. Samantala, isang online seller na tindera ng gold naman ang nabiktima din ng mga kawatan at buhay niya ang naging kapalit nito. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Ika Sofia Wijaya, 28 years old o tawagin na lang nating Sofia. Si Sofia ay nagmula sa Jember, Indonesia. Mula lamang sa simpleng pamilya si Sofia at 6 silang magkakapatid. At dahil nga sa naranasang hirap, nangarap nga ang babae na makaahon sa buhay. Matapos ang high school, nagdesisyon si Sofia na wag nang ituloy ang pag-aaral at magtrabaho na lamang para makaipon ng pera. Matapos nga makapag-ipon, naglakas ng loob si Sofia na magnegosyo sa palengke. Iba't ibang bagay nga ang itinitinda ni Sofia at personal din siyang nag-aalok ng mga paninda sa mga bahay-bahay. Nang nauso na nga ang pagpo-post online ng mga produkto, dito na sinimula ni Sofia ang pagiging online seller. Kalaunan, isang lalaki nga ang nakilala ni Sofia na kanyang naging asawa. At ang pagmamahalan nga ni na Sofia at ng kanyang asawa na si Sito ay nagbunga ng 4 na mga anak. Sadyang madiskarte si Sofia at lahat ng pwedeng itinda ay ibinebenta ng ginang. Ang mga nag-aalaga at naiiwan naman sa mga anak nila ay si Sito na siyang nag-aasikaso din sa mga gawaing bahay. Kapag may oras pa si Sito, ito ang nagdadala sa delivery courier ng mga tinda ng kanyang misis. Magaling kumilatis ng tao si Sofia kaya hindi pa siya naloloko ng kanyang buyer o katransaksyon. At dahil nga sa sipag ni Sofia, unti-unti na siyang nakapagpagawa ng bahay para sa kanilang pamilya. At kahit nga busy sa kanyang negosyo, nagagawa ni Sofia na makipagbanding sa kanyang mga anak. At dahil nga sa lumalaking pamilya ni Sofia, pinasok na din ng ginang ang pagbabuy and sell ng mga ginto, lalo na ng mga gold bar. Nagsimula nga sa maliit na gold bar si Sofia na ipinopost na sa kanyang Facebook account.
Kalaunan, nakilala naman ni Sofia ang lalaki na kinilalang si Rendeng Sake, 33 years old. Ang pakilala ni Ren kay Sofia ay isa siyang gold trader at pwede daw siyang maging supplier ni Sofia. Sinabi pa ni Ren na kaya niyang bigyan ng malaking discount si Sofia sa tuwing bababa ang presyo ng gold. Naengganyo naman ang online seller sa alok ni Ren pero hindi agad naglabas ng malaking pera si Sofia. Gusto nga niya munang kilalanin ang nagpakilalang supplier. At sa unang transaksyon ni na Sofia at Ren, nabenta agad ni Sofia ang 10 grams na gold bar. At dahil nga may mga pamahiin ang ilang mga tindera sa kanilang mga supplier, nakaramdam si Sofia na magaan na supplier si Ren dahil nabenta niya nga agad ang mga tinda nito. Kaya naman muli siyang bumili ng 3 mga gold bar sa lalaki. At tulad ng una, nabawi agad ni Sofia ang puhunan at nabenta niya ito sa malaking halaga dahil medyo umangat na nga ang presyo ng ginto sa merkado. Masaya nga si Sofia at ipinupost pa nga ng babae ang kanyang mga kinikita mula nga sa produkto na binili niyang mga ginto kay Ren. Subalit ang hindi alam ni Sofia, matagal na siyang pinag-aaralan ni Ren para siya ay nakawam. At sa paglipas nga ng panahon, ilang beses pang umorder si Sofia ng ginto kay Ren at maayos naman ang kanilang transaksyon. Kaya naman ng November, muling umorder si Sofia. Dito na na-realize ni Ren na ito na ang tamang oras para hold upin niya si Sofia. At dahil marami nga ang order ni Sofia, meron siyang dalang 300,000 pesos na mga oras na iyon. At November 19, 2025 ng gabi, nang nagpahatid nga si Sofia sa kanyang mister sa isang kainan na sinasabing lugar kung saan sila magkikita ni Ren. Kumpiyansa naman si Sofia na maayos ang magiging transaksyon dahil maraming tao sa lugar at maliwanag naman. Nagtaka naman si Sofia na hindi dumating sa tamang oras si Ren. Hindi naman kasi sanay ang babae na nalilate ang kanyang supplier. Halos wala ng tao noon sa kainan at nagsara na din ito pero hindi pa din dumating si Ren. At bandang 10:30 ng gabi nang dumating si Ren sakay ng motor. Niyaya niya si Sofia na sa bahay na lamang umano gawin ang kanilang transaksyon dahil delikado na sa kalye. At dahil nga tiwala na si Sofia sa kanyang supplier, pumayag ang ginang. Ngunit habang sila ay nasa biyahe, bigla na lamang huminto si Ren at tinutukan si Sofia ng baril. Pilit na kinukuha nga ni Ren ang pera ni Sofia na ipang bibili sana ng babae ng mga ginto kay Ren. At sa takot nga para sa kanyang buhay, ibinigay ni Sofia ang kanyang bag. Ngunit agad nagbago ang isip ng ginang dahil na-realize ni Sofia na ayaw niyang bumalik sa kahirapan. Kaya naman tinangka ni Sofia na agawin ang bag mula kay Ren at sa tarantanga ng lalaki nabaril niya si Sofia. Hindi nga inaasahan ni Ren na mababaril niya si Sofia kaya agad siyang tumakas dala ang bag ng biktima. At makalipas nga ang 2 oras, isang motor na dumaan sa kalye ang nakakita kay Sofia at tumawag ito ng ambulansya at mga pulis. Hindi na umabot pa si Sofia sa ospital dahil idineklara na siyang wala ng buhay. Tinukoy naman ng asawa ni Sofia na ang huling kasama ng ginang ay ang supplier ng gold ng kanyang asawang si Ren. Dito na nga idineklara si Ren na suspect sa nangyaring krimen dahil positibo din siyang kinilala ng may-ari ng kainan na nakitang magkausap pa sila ng biktima. Agad namang hinanap si Ren ng mga pulis ngunit bigo silang mahanap ito. At ang nakakalungkot, magpahanggang ngayon, pinaghahanap pa din ng mga pulis si Ren. Masakit naman para sa pamilya ng biktima na wala pa ding hustisya ang babaeng gold trader sa nangyari. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!